mula pa rin sa Duterte administration yung paghihirap ng mga Pilipino at pagdudusa natin sa baha, sa lalim ng tubig, at hindi tayo makapagtrabaho, makapasok sa ating trabaho dahil sa baha na ating pinoproblema at purwisyo sa atin ngayon. Bakit? Eto pa. Lumalabas ngayon mga kababayan na mismo ang pamilyang Diskaya or Diskaya couple, si Curly at si Sara, nakiparty pa sa mga congressman at konektado pa ito kay Digong. Kay Digong talaga sa haba-haba man ng investigasyon, kay Digong pa rin ang bagsak ng lahat ng problema ngayon. Eto pa, mga kababayan. Kita ninyo, may ads lang. Kay Digong pa rin. Ma'am Chichi Burichi, hello po. Ma'am Nitz Briganyo, and kay Mama Ciprina Forlian, mega love shout out. Nasa sentro ng investigasyon sa flood control scandal ang mag-asawang Diskaya. At kasabay ng paglalim ng issue, nagsulputan ng ilan nilang larawan kasama ang mga kaalyado ni FPRRD maging ni PBBM. Sino-sino sila? Alamin sa agenda report ni Dexter Garide ng Abante. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage sa flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. Kita nyo, si Bato, pag ganon-ganon. Alright. Isa ito sa nag-viral na video ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan tila napigilan si Senador Bato de la Rosa nang sagutin ni Sara Diskaya na 2016 nagsimulang makakopo ng flood control projects ang Kita kanilang mo? kumpanya. Ahiya ka eh. Simula kasi ng 2016 ang panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaalyado ni Senador Bato at kalihim ng DPWH ang kaalyado niya sa Senado na si Senador Mark Villar. Kita. Simbilis ng pagtubo ng kabote. Nagsulputan agad ang mga larawang di pa naman kumukupas na nagpapakita na kasama na mag-asawang Diskaya Kita ang mo? mga kilalang mga DDS o mga taga-suporta ni FPRRD. Kita nyo? Napakadaming picture ng mga personalidad ng mga DDS na kasama ni Digong. Kita nyo? Isa yan sa rason na sa haba-haba man ng investigasyon, kay Digong pa rin ang bagsak ng sisi ngayon. Kita ninyo? Yung problema na kinakaharap natin ngayon, kay Digong nanggaling yan. Tanya? Iba't ibang picture yan, nagsisulputan na kasama ng mag-asawang Diskaya. Ang mga iba't ibang personalidad, si Mark Villar. Sino pa? Ito, hindi ko kilala ito. Katabi nila. Sino pa? Kasama rito Ayan, si Philip Salvador. O, kita ninyo? Ano ito pa? o Philip Salvador. Si dating Lady Congressman Roger Mercado na pumalit kay Villar sa DPWH nang tumakbo sa pagkasenador si Villar. Hindi rin lusot sa Yan photo pa, si Villar. sa mag-asawang Diskaya. At ilan pang mga opisyal ng gobyerno na kilalang malapit sa mga Duterte. Nariyan din ang mga larawang kasama sina Atty. Christian Sia at si Congressman Franz Pumaren. Diba? So, mesbak naman. Kita ninyo, mga kababayan? Ang dami po. Hindi nyo maitanggi yan. Hindi nyo maitanggi yan. Kaya nasabi ko sa inyo mga kababayan, simula kay Digong yan. Lahat yan puro kay Digong-gong. Kaya no wonder, Ma'am Twinkie Funky Music and More, na ganyan. Bakit hinahayaan yan ni Digong na ang sigaw ba naman ng mga DDS yan, magaling na presidente si Digong? O eto mga kababayan, Coke Zero muna tayo. Favorite ni Digong yan. O, ito po ay mahalagang patalastas. Coke Zero. Bakit gusto ni Digong Coke Zero? Kasi gusto niyang masiro at hindi siya idawit. Pero hindi naman na kailangan natin idawit si Digong dito. Bakit? Mas matindi po ang kanyang kinakaharap ngayon. Yeah? O, ngayon mga Pilipino, nung dati, pumapalakpak tayo
tayo ng 80% dahil nakulong siya. Hindi pa rin kampante ang taong bayan na ikulong lang siya. Dapat nga mamatay siya dyan sa kulungan. Pero ngayon, mas gusto ko pang magtagal ang buhay niya dyan para maranasan niya kung ano ang ginawa niyang hagupit na mas malakas pa sa bagyong Yolanda, ang katiwalian, kabulastugan at korupsyon na iniwan niya bago siya bumuba sa pagiging presidente. Yeah? Ma'am Maribel Villanueva, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Yeah? Kita niyo mga kababayan, grabing kabulastugan ni Digong. Sabi ni Ma'am Lovely Day, walang kwentang presidente. Absolutely, sabi ni Ma'am Elizabeth. Mas gusto kong magtagal pa ang buhay ng putang inang yan. Presidente ka, dapat sinugpo mo na yan. Bakit hinahayaan mo magnakaw yung mga yan para pag ang sumunod na administrasyon ang sisihin ninyo? Putang ina, noon ko pa narinig yan, nasaan yung sinasabi yung 5,000 flood control. Putang ina, hanap kayo ng 5,000 flood control, samantalang sa administrasyon pa pala ni Digong yan tinayo. Putang ina nyo, ang iba nga tinayo, sira naman. Yung iba nga, hindi nga natayo, pero completed naman sa report ng DPWH. Kita ninyo, mga kababayan? Lahat po talaga ng problemang kinakaharap ng bansa natin ngayon, dahil yan at nagmula yan sa Duterte administration. At mismong inamin ni Sara yan. Huli na ang pag-imbestiga ni Marcos. Huli na ang isa-isa niyang bulaklatin yung korupsyon dyan. Kasi siya pa nga lang noon, presidente ng tatay niya, mayor pa siya noon, may korupsyon na. Presidente na pala, mayor na pala siya. Bakit hindi nila sinugpo yan? So anong kwentang presidente siya at anong kwentang mayor siya? Kung alam pa lang niyang may korupsyon, ba't hindi nila sinugpo ng tatay niya? May power siya, presidente ang tatay niya, bakit hindi nila sinugpo-sugpo yan? At bakit hinahayaan nila na hanggang sa bababa sa pwesto at sa trono ang tatay niya at pinasalo niya kay Marcos, tapos si Marcos ang sisihin nila? Kita niyo yan? Kita ninyo? Maghilom, potang ina mo, manglikmot, ang pangit. Alam niyo kadalasan sa mga DDS, 3D, manglikmot. Ang pangit na mga apelyido niyo, mga DDS. Putang ina niyo, wag na kayong mag-comment dyan kung ang mga apelyido niyo ang papangit. Manglikmot, kulang na lang, mangulangot, putang ina. Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, wag na kayong mag-comment. Bakit? Mga putang ina niyo, alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Mga DDS kasi, tandaan niyo mga DDS bobo ang DDS, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, manyakis, patay gutom, kriminal, magnanakaw. Yan ang mga DDS, mga pobre pa. Kita ninyo? Tapos magko-comment kayo dyan, dami account. Putang ina. Aminin nyo man o sa hindi, kawatan po talaga si Duterte. Sa kanya lahat nag-umpisa yan. Sa kanya lahat nag-umpisa yan. Sino bang dapat sisihin natin? Si Ramos? Sino bang sisihin natin? Si Cory? My God. Kung sisihin natin si Ramos, si Cory, si Pinoy, anong kwenta nung budget ni Digong sa loob ng 6 na taon? Kaya hindi nyo pwedeng ituro yan sa panahon ni Pinoy. Hindi nyo pwedeng ituro yan sa panahon ni Iraq at ni Gloria. Saan napunta yung pondo ni Digong sa loob ng 6 na taon? Okay lang naman sana kung sa panahon ni Digong walang flood control project. Di ba? Kaya pwede nating sisihin si Pinoy, si Iraq, si Gloria niyan. Ang problema, meron din siyang flood control project. Ang tanong ngayon, kung meron siyang pondo sa flood control nung siyang presidente nung 2016 hanggang 2022, saan yun na yun napupunta? Kasi kung merong flood control na, edi sana wala ng flood control project sa panahon ni Marcos Jr. Bakit sisihin nyo pa yung mga matatagal ng presidente na matay na nga yung iba? Diba? Saan yung sa project ni Digong? Saan yung sa pundo ni Digong? Diba? Yan.
Oh. Kita mo? Sabi ni Janelle Mendoza, 2012 ang mga diskaya sa DPWH. Corruption sa panahon ngayon, napulahan, hayop ka, putang ina. Sino bang presidente noong 2012? At sinabi mismo ni Diskaya, 2016 onward siya yumaman. 2016 onward, sinong presidente ng 2016? Putang ina, kung makahasabi ka sa aking hayop, kayo nga mga DDS, para nga kayong hayop, mga wala kayong utak. Mas masahol pa nga kay sayop, buti pa nga aso, pag sinabi mong stop, sit down rule, sumusunod. Kayo, kahit pa putang ina nyo, pinagmumura na kahit nilalait na kayo, bobo pa rin kayo, tang ina nyo. Kita mo, 2012, local siya, nakuha ng Project Diskaya. Putang ina. Alam nyo, sa totoo, wag na kayong mag-comment dyan, mapapahiya lang kayo. Tandaan ninyo, pag sumugod kayo sa live, make sure na marami kayong bit-bit na ebidensya. Kasi bakit madut-dut yung daliri ninyo sa kakatype, ako dito, isang research ko lang, mapapahiya kayo. 2016 onward na nga, inamin na nga ni Diskaya na kumita siya ng bilyon Sino bang presidente noong 2016 pataas? Pag sinabing onward, 2016, 17, 18, 19, 20, pataas. Hindi naman downward yun hindi downward. Ang sabi niya onward. Actually, mga DDS, alam kong bobo kayo pero hindi kayo bumol. Hindi kayo bulang. Bobo lang kayo. Kita nyo? Speaking of bobo. Ito na. Jimmy Bundok. Tignan nyo si Jimmy Bundok.